ito pa rin yung last time. Kaya, yun pa rin yung ating gagamitin. So, natapos tayo sa introduction at ngayon naman ay sa exposition na ng paragraph 19 or chapter 19, paragraph 1. Basahin po natin. Meron ka na handout? Meron, na-send kaya sa kanya na. Ayan, good morning. Happy Lord's Day. Na, up yung handout. Okay na? Na? Okay. So, sabi sa paragraph 1, muli ng chapter 19, the original gift of the law. Ito ay about sa original na pagbibigay ng Panginoon sa kautusan niya. Sabi, God gave to Adam a law of universal obedience written in his heart and a particular precept of not eating the fruit of the tree of knowledge of good and evil. So, nakita natin na doon pa lang sa panahon ni Adan, wala pang kasalanan, nandun na yung pagbigay ng Panginoon sa universal law, sa natural law, at nandun na rin yung pagbibigay ng particular law. So, present na yung dalawang yon. So, titignan natin yung twofold substance ng law na ibinigay kay Adan. Una, ang unang nature nito ay internal. Internal kasi written on the heart of Adam. Itong law na ito yung universal, natural, moral na nailagay sa ating mga puso, katulad ni Adan, no? So, huwag tayong malilito. Pag internal, yun ay, pag written on the heart, yun ay yung universal law or natural law ng Panginoon. God gave to Adam a law of universal obedience written in his heart. At binanggit nga ito sa Romans 2:14-15. Okay? Sabi ni Samuel Renihan, sa kanyang sulat na found sa God's truth abideth still, this is natural law or moral law. It is known by nature and obligatory for all mankind by virtue of the relationship of the creature to the Creator. Being written on the heart of man, there is no man to whom the law does not apply. So, being written, ang natural law, dahil ito ay inilagay sa lahat ng puso ng tao, walang excuse ang sino man para hindi ito i-apply sa kanilang buhay. Okay? Hindi sila aware, ina-apply pala nila, alam nila yung tama at mali, hindi sila aware kasi ito ay natural na sa kanilang pamumuhay. Dahil ito ay ibinigay innately ng Panginoon sa ating mga puso. Ang punto, all man has no excuse to suppress the truth that there is a supreme being and creator. Ang magagawa lang nila to negate itong natural law na ito ay to suppress. Pero kung to deny or to claim na wala silang natural law sa kanilang puso, it is all lie. Okay? Sabi nga, ang biblical insights natin o dapat makita natin, ang premise natin, man was created upright and according to God's image. Ang mga tao, hindi siya likas na may kasalanan. Ang tao ay likas, nilalang siya ng Panginoon na upright at according sa imahe ng Panginoon. So, tayo talaga, kahit tayo ay makasalanan ngayon, nandun pa rin ang pagiging imago Dei natin o bearer ng image ng Diyos. Pangalawa, man was created to obey and the power to obey. Sabi yan si Genesis 1 and 2. At natakal nga ito sa 1689.2, di ba? Kung naalala po natin sa of creation. So, ulit, yung ating dapat makita kung paano natin i-view ang isang tao, nilalang ang Diyos nung unan na hindi pa nakapasok ang kasalanan, na upright at sila ay according sa God's image. At pangalawa, they are created para mag-obey, sumunod sa Diyos. At meron silang kapangyarihang sumunod.
Okay? So, sabi nga ni Renihan ulit, by nature, Adam, the creature was obligated to obey God the Creator in all things. So, nung ginawa ng Diyos si Adam, meron siyang obligasyon na sundin kung sino ang gumawa sa kanya at ito ang Diyos. So, obligado ang tao na sundin niya ang Diyos, ang tao sa obedience sa Diyos. Okay? So, ito yung ating dapat tignan, premise ng internal na substance ng law. Ito naman yung external substance, yung pangalawang sa twofold. A particular positive precept intended to show their allegiance to God. So, yung kanina, natural law, ito ay intended para sa kanilang pamumuhay. Ang positive law naman ay intended to show their allegiance to God. Okay? So, kung ikaw ay sumusunod dito sa mga particular law na to, ma-identify ka, magiging distinct ka na ikaw ay Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nalalaman natin, pag hindi siya tunay na Kristiyano, kung hindi siya nag-a-abide sa kautusan ng Panginoon. Ang gusto ko lang ma-notice natin, positive laws are added but can also be subtracted. Ito ay mga idinadagdag ng Diyos, pwede rin naman niyang tanggalin ito sa certain time, sa certain place, sa certain people. Sabi nga, God gave Adam one positive, sabi, or particular precept. Pag precept, law rin yan. So, wag po tayo malilito. Interchangeable ang positive, particular, law, at yung precept at yung law. Yeah, okay? So, you shall not eat from the tree of the knowledge of good and evil and threaten death if this commandment was breached, stating, for on the day that you eat from it, you shall surely die. So, nakita po ba natin dito sa positive law na to, may threat ng kamatayan kung hindi niya gagawin o ma-accomplish. Kanino to? Kay Adan. Particular ito kay Adan. Okay? So, ibinigay ito na kung kakainin daw ni Adan yung bunga ng karunungan, siya ay mamamatay. Pangalawa, na gusto natin tignan, God intended that His presence is in the Garden of Eden, and He has placed man as His allegiance to work, protect, and preserve it by God's law. So, ang ulit, yung external ay yung intend, yung allegiance natin sa Panginoon. So, nagbigay siya kay Adan na huwag mong kakainin. So, hanggat hindi kinakain ni Adan yung bunga na yon na pinagtutos ng Diyos na huwag kainin, pagpapakita yon externally ng kanyang allegiance sa Panginoon. Okay? Ito naman, intended ng Diyos na magkaroon ng positive law doon sa Garden of Eden, na i-guard ni Adan, i-protect niya ang Eden, i-preserve niya ito, at para malaman na ang lahat ng mga nasa Eden, hypothetically, kung kunyari hindi siya nag-disobey, yung mga kanyang magiging angkan ay makikilalang allegiance pa rin ng Panginoon. Okay? Kasi nga, pinoprotect ni Adan, wino-work out niya ang Eden, pine-preserve niya. Gamit yung kanya bang sariling kakayahan at opinion o yung preference niya? Hindi. Ang gamit niya ay yung law na ibinigay ng Panginoon. Yung positive law din na ibinigay. Na implication dito, particular na ibinigay kay Adan na huwag kang kumain sa bunga na ito, pag siya ay, kunyari lang, hypothetically, nagkaanak sila ni Eva at hindi pa pumasok ang kasalanan, yung kanilang magiging anak, sasabihin din niya, huwag kang kakain dyan sa bunga na yan. Okay? So, ang nangyayari doon, hanggat walang kasalanan at parami ng parami kung sakali, ang kanyang angkan, babawalan ni Adan din na kumain sila doon sa bunga na yon. Hindi dahil gusto niyang pagbawalan lang, pero ito ay ipinag-utos ng Panginoon. Okay? So, maliwanag po yon. Sabi ni Samuel Renihan, sa Mystery of Christ, by placing Adam in the Garden of Eden as a worker, God granted Adam a particular realm to rule, a sphere of sovereignty,
God placed Adam as king over Eden, God's rule would be established within this sphere through Adam. Eden was Adam's kingdom and he was its king. So maalala, ginawa ng Diyos ang mundo, ginawa niya si Adam pagkatapos ng mga nung mga hayop, 'di ba, mga animals. Tapos highlight sa Genesis 2, ginawa niya yung Eden. Tapos nilagay niya si Adan dito sa Eden na to. So particular na, hindi lang parang isang big scope sa buong mundo pero sa Eden lang. So para ma-reflect yung kung paano maging sovereign at hari ang Diyos, ipinakita niya kay Adan through dun sa local na yon, which is yung Garden of Eden. Okay? Doon mapapractice ni Adan yung pag-rule at pagiging king doon sa Eden na yon. Okay? So yung kanyang obedience ay kailangan niyang gawin sa Garden of Eden. Okay? Walang iba. Doon lang sa Garden of Eden. From Eden, God wants to fill the world with holy and God-honoring people. Kasi nga, from local, ang gusto niya maging global. Siyempre, God is God of order. So, magsisimula siya sa maliit na unit at doon magpo-propagate na ang salita ng Panginoon, ang holiness niya, ire-reflect na ng mga God-honoring people ang buong mundo. Yun ang original intention ng Diyos. Okay? So, ang ganda, no? Walang kasalanan at punong-puno ang Diyos ng mga God-fearing na tao. From Eden, God wants to fill the world with holy and God-honoring people. Nasabi ko na pala. So, yun yung ating titignan na nakita natin twofold substance. Pangalawa, its scope, Adam and his descendants, all mankind. Titignan naman natin kung para kanino yung scope na yon ng kanyang ibinigay na kautusan ng Panginoon, by which He bound him and all his posterity. So, God placed Adam to be the federal head over all man. Sabi yan sa Romans 5:12 saka 18 to 19. So, sinasabi dito, yung kanyang pagiging, yung pag-work niya at pag-keep niya sa Genesis 2:15, implied doon na iti-teach niya rin na i-work at i-keep din ng mga yung mga susunod na posterity to obey God. Okay? So maliwanag na hindi lang kay Adan ibinigay ito, pero ang scope, lahat ng magiging lahi ni Adan. I-work lang din nila, i-keep din nila yung Garden of Eden. Okay? So, na-establish na natin kung kaninong scope ito. So, meaning, para sa lahat ng lahi ni Adan. Pangatlo, it's binding. Ano bang required obligation ng isang tao sa ibinigay na kautusan ng Diyos? Sinabi sa ating confession, to personal, entire, exact, and perpetual obedience. So, sinasagot nito kung anong klaseng obedience ang requirement ng Diyos pag siya ay nag-uutos. Una, personal. Ang personal, ito ay sinasabi sa Matthew 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Very personal. No? Bakit nagiging personal? Kasi reflection ito ng God's righteous affection to each of His people. Na personal siya sa bawat tao na kanyang anak. Okay? Ano pa? Entire. Sinabi sa James 2:10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. So, kahit magaling tayo sa ating pagsunod dito sa certain na law na ito, sa Decalogue, at may na-miss tayong isa o dalawa o kung ilan man, as if na-miss na natin yung entire na Decalogue. Okay? Ang reflection naman nito ay yung entire righteousness ng Panginoon sa kanyang decree at deeds. Yung kanyang plano, kanyang mga pasya, yung kanyang mga purpose, at kanyang mga ginagawa sa history, yan ay pagpapakita ng kabanalan ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin ng entire, hindi pala tayo pwedeng mamili
kung ano lang yung gusto natin o paborito nating sundin. Ay, gusto ko yung keep it holy, yung Sabbath day sa number 4. Hindi pwedeng yun lang. Kung tinitake natin na tayo ay professing Christian o believer sa Diyos, dapat entire na Decalogue yung ating susundin. Una, personal nating itong susundin, hindi dahil may nakatingin, hindi dahil bounded tayo sa binded tayo sa mga kapatid natin o sa church, pero sa kanyang salita na kahit walang nakatingin, personal yung ating pagsunod at yung pagsunod natin entire. Lahat ng mga kanyang kautusan. Wala tayong paborito. Okay? So, number 3, personal, entire, exact. Yung pagsunod pala na dinedemand ng Diyos ay dapat exact or eksakto. Sabi sa Matthew 22:37, kung kanina na-highlight natin yung you shall love the Lord your God and your heart and your soul and your mind. Dito naman sa 22:37, yung exact, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ibig sabihin, eksakto na buong puso nating ibibigay, buong puso natin na buong lakas at buong isip natin na ibibigay ang ating pagsunod para kahit ang striving kasi natin doon ay ma-eksakto natin na maingat ang ating pagsunod. Hindi lang, ay, thou shall not kill. Hindi naman ako pumapatay. Pero di ba sabi ni Christ, kung ikaw ay nag-isip ng galit sa iyong mga kapwa, as if ikaw na rin ay pumapatay. Okay? So, anong sinasabi sa atin dito? Bakit ang dinedemand ng Diyos ay exact na obedience? Kasi reflection ito of God's unchangeable standard of righteousness. Na exact siya sa lahat ng sitwasyon natin. Yung kanyang standard ay hindi nagbabago. So sa atin, kung kunyari nasa hirap tayo, nasa sitwasyon tayo ng pighati, yung pagsunod natin dapat eksakto pa rin. With all your heart pa rin. Hindi yung parang ay konti lang kasi medyo masakit yung ano ko ngayon. Medyo down ako ngayon kaya 50% lang ang ibibigay kong obedience. Hindi. Dapat eksakto pa rin yan. Okay? Ito ang paraan ng Diyos para tayo ay makonform at pagpapakita na ang nagde-define ng pagsunod, hindi tayo. Ang Diyos pa rin ang nagde-define kung paano tayo sumunod. Kasi loose na pagsunod na pwede na yan. Maintindihan naman ng Panginoon. Diba? Narinig nyo na ba yun? Pero hindi. Pag sinabi ito ay precise na ibinigay sa atin ng Panginoon, kailangan yon precise obedience kasi we are serving precise God. Ano pa? Perpetual. Dapat ang ating pagsunod sa Panginoon ay continuous. Habang nabubuhay tayo ay sumusunod sa Panginoon. Walang moment sa ating buhay na, teka lang, nakalive muna ako sa Diyos sa pagsunod. Hindi pwede. Lahat, kaya nga kahit yung ating pahinga, pagsunod pa rin sa Panginoon. Nakita nyo? Lahat ng ating pagsunod sa batas ay continuous hanggat tayo ay hindi pa kinukuha ng Panginoon. At hindi lang ibig sabihin yung ating sa ating personal na buhay, pero magpapatuloy ito sa generation to generation. Perpetual. Ibig sabihin, kung ano yung pagsunod ko ngayon, yun din yung sasabihin ko sa anak ko. At ituturo niya yun sa mga magiging anak niya. Nakita nyo? Kung perpetual pa rin yung pagsunod. Hindi lang ikaw yung magaling na sumunod sa pamilya, pero ito rin ay dapat mong ituro. Nire-reflect naman nito, itong perpetual na ito, sa God's eternal righteousness. Na ang kanyang righteousness ay eternal. Walang magde-delay, walang magkakaroon ng bagay na may interrupt yung kanyang righteousness. So, ganun din yung ating pagsunod. Walang interruption. Pero kaya ba natin? Hindi natin kaya. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin kaya ma-perfecto dahil na-perfect na to ni Christ. Okay? So, ang gagawin natin kung talaga tayong na kay Christ, dahil siya ay na-perfect niya na itong mga dinedemand ng law, tayo naman ay nag-strive na yun ang maging way of life natin. Kasi, kino-conform tayo ng Panginoon doon sa imahe ni Kristo.
So, maling kaisipan, ay, nagawa naman na ni Christ. So, ano pang gagawin ko? That is antinomianism. Na wala ka ng obligasyon na sumunod sa batas ng Panginoon. Okay? So, yun. Tignan naman natin yung consequence. Ano yung consequence ng law? Promised life upon the fulfilling sorry. Promised life upon the fulfilling and threatened death upon the breach of it. Sabi ni Tom Nessels, sa God's law, absolute, universal, and eternal, by establishing a standard in terms of positive ordinance, He bound him and all his posterity to personal, entire, exact, and perpetual obedience. Si Adan to, no? This requirement of perpetual obedience given to Adam was for entire race of human at the time, Adam and his wife Eve. Adam's obedience and Adam's disobedience would be ours. So, ang mangyayari, dahil si Adan ay ginawang federal head ng tao, ang kanyang pagsunod ay yung atin ding pagsunod at yung kanyang hindi pagsunod, disobedience, yun din ay mapupunta sa atin. Okay? Sabi ni James Renihan, although the positive precept is rooted in the moral, disobedience to the positive is a violation of the moral. Okay? So, pagpapakita, sorry, na si Adan, hindi basta-basta yung kanyang sinusunod. Iyon ay violation ng moral law na nasa kanyang puso, yung natural law na nasa kanyang puso. Kasi nga, para gawin niya itong positive na law na to, ang initial na kanyang susundin ay yung moral law na sumunod sa Diyos. Okay? So, yon ay violation ng moral law, yung hindi pagsunod sa positive law. Okay? So, pagpapakita na very serious yung pagbigay ng kautusan ng Diyos kay Adan dahil ito ay mai-impute sa tao. Okay? Nandito na tayo sa imputation. Tignan muna natin. Premise ulit natin. Adam is under God's probationary test. Di ba? Alam nyo, pag kayo ay papasok sa isang kumpanya, probationary kayo ng 6 months kung ikaw ay mareregular o hindi. So, si Adan, ganon. Kung hindi niya magagawa ng tama yung utos ng Diyos, siya ay mamamatay. Pero kung magagawa niya, siya ay magkakaroon ng eternal life. Okay? So, yun yung reward. May threat, meron siyang penalty. Ano pa? Si Adam's action will affect all man. Yung kanyang magiging gagawin doon, mag-disobey siya o hindi, may impute sa atin. Ano nga ba nangyari? Hindi nga niya nagawa at nag-disobey siya. Wala pa man, nag-disobey na siya. No? Wala pa silang anak, nag-disobey na siya. So, na-impute na sa atin yon. Nagkaroon din tayo ng kasalanan. At yan ay according din sa Romans 5:12 to 21. God has a reward for his obedience but also a sanction for his disobedience. Ito yung sinasabi natin kanina. Life for obedience, death for disobedience. Okay? Hindi pwedeng, okay, next time, Hindi ganon. Nung nag-disobey si Adan, ang Diyos, seryoso. Hindi niya na binigyan ng second na pagkakataon. Siya, enough na yon para ma-fall na, hindi lang si Adan, pero lahat ng posterity niya sa impyerno. Mamatay sa kanilang spiritual, no, na kalagayan. Okay? So, ganon ang nangyari sa atin. Sabi ni Samuel Renihan, by nature, however, God was not obligated to reward Adam's obedience with anything other than the approval of justice. Ano, may ano? Okay lang? Oo nga. Okay. So, ang Diyos daw, sabi, ang ganda, no?
God was not obligated to reward ang lahat ng mga obedience ni Adan. Pero, binigyan pa rin niya ng reward para ma-acknowledge na yung kanyang ginawa, ay yung kanyang pinapagawa ay na-perform ni Adan o nagawa ni Adan. Yun nga lang, nagpapakita na hindi nga nagawa ni Adan, kaya hindi siya nagkaroon ng eternal life. Walang reward si Adan noong mga panahon niyon. Okay? So, ulit, ang Diyos, ang tao, obligado siyang sumunod sa Panginoon. Pero hindi obligado ang Diyos na mag-reward sa pagsunod ng tao. Okay? Kasi nga, ginawa lang. Ano makikita natin doon? Very gracious ang Diyos sa kanyang pagbibigay ng mga reward na ito. So, ang punto, in every commandment of God, there is attached reward and threat. Totoo naman. Lahat ng kautusan, merong attached na pangako na na makukuha nila o yung kanilang magiging penalty or sanction. So, ang lesson, we cannot perfect obedience to the law, so we need Jesus Christ who perfectly obeyed and fulfilled the law. Through faith, Christ earned righteousness by obeying the law will be imputed to the believer. So, dahil nga hindi natin na-perfect ang law at di natin kayang i-perfect ang law, ito yung matinding pagsasabi sa atin at pagbibigay sa atin ng liwanag, kaunawaan, na ganun na lang yung pangangailangan natin kay Jesus Christ. Na perfecto niyang nagawa at na-fulfill na law, ang law ng Diyos. Kaya through faith, marireceive natin yung kanyang ginawa, earned righteousness by obeying the law. So, katulad ni Adan, na impute sa atin yung disobedience, kay Christ naman, dahil siya ay ginawa niya ang law at na-perfect niya ito, kailangan natin ma-receive, ito ay through faith, may impute din sa atin yung obedience na ginawa niya. Na as if tayo yung gumawa. Na as if tayo yung nag-perfect ng kautusan ng Diyos. Okay? So, number 5, tignan naman natin, Adam's capability. And endued him with power and ability to keep it. So, sabi ni James Renihan, he was granted by his Creator every resource necessary to overcome the temptation set before him. So, muli, pure ang puso, upright ang puso ni Adan, without deceit ang pag-worship at pagsunod niya. Nagagawa niya na perfectly ang pagsunod, pagsamba ng mga panahon na yon. Siya ay local king, siya ay in a way priest, siya ay prophet doon sa Eden. Lahat pwede niyang kainin. Siya ay may right para gawin ang mga pinapagawa sa kanya ng Panginoon, at pag merong sumalungat sa kanya, meron siyang right na parusahan din yon. Ibinigay sa kanya itong kapangyarihan na ito ng Diyos. Pero still, di pa rin siya nakontento kung ano ang estado niya, kung ano ang meron siya. At siya ay nagpatukso pa rin doon na mag-disobey para kainin ang pinagbabawal na bunga. At ito nga yung bunga ng karunungan. Sabi ng 1689 4.2, and yet under a possibility of transgressing, being cleft to the liberty of their own will, which was subject to change. Okay? So, hindi ibig sabihin na upright na ang tao nun, mananatili siyang upright. May pagkakataon, may possibility na siya ay magbago. Dahil, sabi sa Ecclesiastes 7:29, God made man upright, but they have sought out many schemes. Many schemes. Maraming kaparaanan, nag-iimbento sila, gumagawa sila ng mga kanilang sariling kagustuhan at paraan, at doon nga sila nahulog sa pananampalataya, sa kanilang pagiging inosente at walang kasalanan. Sabi rin sa Free Will, 19.2 ng 1689, man in his state of innocency, si Adan, had freedom and power to will and to do what which was good and well-pleasing to God, but yet was unstable so that he might fall from it. So may free will si Adan. Hindi siya robot na ito lang dapat ang gawin niya, pero meron din siyang tendency na mag-fall doon sa utos ng Diyos. At nangyari nga. Ang punto,
God never places a man at his advantage or at his disadvantage. Hindi lugi ang tao nung kung paano kinreate ng tao ang Diyos. Kinreate ng Diyos ang tao. Okay? Doon pa lang sa pagiging imahe, bearer ng image ng Diyos, advantage na yon. Plus, lahat pa ng resources, advantage na yon. Kaya wag nating sisihin ng Diyos na parang tinempt niya or siya yung naging paraan or nag-udyok para magkaroon ng pagkakasala ang tao. Kasi ang tao naman talaga ang may gusto na magkasala, sabi sa James 1. Nagko-conceive yan, magbubuntis at manganganak sa kasalanan. So, kailangan natin maunawaan ito na ang Diyos, ibinigay niya ang lahat ng kailangan ng tao for His advantage. But still, nahulog pa rin sila sa kanilang sariling kagustuhan. Anong theological truth nito? Hirap na magsalita, ang laki. When God's law, hindi ko alam kung saan nawala nga yung ubo ko, ang laki naman ng candy. Sorry. Pakikata. Tignan natin yung theological truth nito. When God's law, reward, and sanction are established, a covenant exists. Kung makikita natin ang kautusan ng Panginoon, stipulation, nandun ang reward, nandun din ang threat or sanction, pag na-establish yun, ang makikita na natin ay isang covenant. Gusto kong makita natin to, ang ganda nito. Sabi ni Samuel Renihan, given that all of the features described above advance Adam beyond his created state, it is neither invention or imposition to assign a name to the way in which God dealt with Adam. Rather, because we are basing our conclusion on the base of evidence of the Word of God itself, we are safe in giving a name to what was transacted between God and Adam. It was a covenant, the covenant of works. Bakit ko sinasabi to? Kasi yung binigay na positive law, yung binigay na law kay Adan, yung mga panahon na yon ay covenant. At ang tawag sa covenant na ito ay covenant of works. Okay? Sabi ni Samuel Renihan ulit, ano ba ang covenant of works? A covenant is a commitment with divine sanction. God placed Adam under commitments beyond his created obligation and added sanction to guarantee Adam's participation. God also committed to provide a reward for Adam's obedience, yung life nga, a reward unavailable apart from God's free provision. This sanction commitment is the covenant of works. Maraming nagsasabi na hindi nila tinatanggap. Hindi, lo yan. Hindi covenant. Wala naman nakasulat na covenant eh. Nakita nyo? Wala naman nakasulat na covenant eh. Ikaw lang nag-iisip niya. Sabi nga, no, based sa conclusion. Pero naniniwala tayo sa tota scriptura, yung holistic or yung pinakabuong meaning ng Bible. Ano sinabi ng Hosea 6:7? Nagsalita si Hosea. Ang sabi ni Hosea, but like Adam, they transgress the covenant. Hindi law ang ginamit. But like Adam, they transgress the covenant, there they dealt faithlessly with me. So, yung na-transgress pala ni Adam na positive law, na huwag kayong kakain ng bungang ito ay yung covenant of works. So, maliwanag. Ang law na yon ay equated sa covenant of works. Kaso, may issue. Samuel Renihan, sinabi, posible, kasi wala na kayong makikita dyan yung covenant of works sa 19. Pero kung sa Westminster, sa Savoy, nandun pa rin yung covenant of works. Bakit daw tinanggal? Sinasabi ng mga Presbyterian, ay itong Reformed Baptist, hindi yata sila naniniwala sa covenant of works. Pero, tinanggal ng ng Reformed Baptist ang covenant of works na term sa paragraph 19 kasi ang gusto nilang makitang focus natin ay yung law,
hindi yung covenant. Kasi natapos na yung covenant sa chapter 7. Pero ang gusto niya, yung papunta na, yung pag-build up na kung ano yung law, yung pagsunod, yung third use of the law, yun yung gustong makita ng ipakita ng 1689 ang maging focus. Hindi bilang covenant of works. Pero, kung makikita natin, sa 19.6, mababasa pa rin natin doon yung covenant of works, naniniwala sila. At doon sa chapter 7, may covenant of works na sinabi din ang 1689. So, para umalign sa progression na ginagawa ng confession about sa law, possible na inalis nila ang term na covenant of works. Kasi nga, pwede na kumbaga magsanga-sanga pa ng branches na pwedeng sabihin, magiging redundant or mapupunta sa ibang direction. Ang direction lang kasi ng sinasabi ng 19 about sa law of God. Okay? Pero, yun nga, sa between God and Adam, ang umiiral nun sa mga panahon na yon ay yung covenant of works. Ang tipan ng gawa. Tagalog. Tipan ng gawa. So, ang gusto ko lang i-note dito, God relates to His people through covenant. Under pa ba tayo ng covenant of works? Hindi na. Kasi hindi na tayo under kay Adam. Under na tayo ni Jesus Christ. At kung under tayo ni Jesus Christ, under tayo ng covenant of grace. Okay, no? Ang ganda. Hindi na tayo yung katulad na pag hindi na disobey natin yung isang utos, paparusahan tayo. Hindi na. Nangyari na yung parusa na yun kay Jesus Christ. At ito yung grace. Ito yung amazing grace. Na pag nagtatransgress tayo, nagkakaroon tayo ng pagkakasala, paglabag sa kautusan ng Panginoon, na ilagay na pala yon kay Christ sa cross. Tayo ngayon, ibig sabihin ba, okay lang tayo magkasala? Ano ulit? By no means. Meganoito. Okay? Kasi ang tunay na kay Kristo ay sumusunod sa Kanya. Ang strive niya, ang direction niya na ay kabanalan. So, anong reflection natin dito? Meron tayong 10, pero bibilisan ko na lang, 3 minutes, para open tayo sa question and answer. So, ang reflection, man exists with a law to do. Walang tao na nag-exist na walang kautusan para sundin. Okay? Ito yung kautusan ng Diyos. Man can know good and evil, even if he does not know the Decalogue. Kahit hindi niya alam yung Decalogue, di niya pa narinig yung 10 Commandments, alam niya na yung good and evil. Okay? There is sin because there is a transgression of the moral law. Kaya nagkaroon ng sin kasi sa transgression ng moral law. Alisin mo yung moral law kung hindi nagbigay ang Diyos. Walang kasalanan. Yun nga lang, naglagay siya ng moral law, nagbigay siya ng kautusan niya para makita kung gaano siya kabanal, ito ang standard niya, ito ang character niya, at makita natin kung gaano naman tayo kasama dahil naka-offend tayo ng banal na Panginoon. Walang ni isa doon sa 10 na yon ang nagawa natin perfectly. Di ba? Lagi natin itong nire-recite every Lord's Day. Knowing, man owed God His absolute obedience. Personal, exact, perpetual, entire, di ba? Lahat ito ay obligado tayong gawin sa ating Panginoon. Hindi para ma-save, pero dahil tayo ay anak niya. Di ba? Tayo, sumusunod tayo sa magulang, obligado nating sundin ang magulang kahit antok ka na, o bumili ka nga doon. Obligado kang sundin. Hindi pwedeng ikaw na. Hindi pwedeng gano'n, no? Susunod, ewan ko lang kung meron gan. Pero susundin mo talaga siya. God rules all over His creation by His law, operated by His grace. Okay? So, yung kanyang batas, kautusan, ay pagpapakita ng kanyang operasyon, pagme-maintain sa kanyang creation. Ito yung pagdi-display ng pag-rule niya sa lahat ng kanyang mga ginawa, ang kanyang batas. Hindi batas ng tao, pero batas niya. Okay? Ano pa? God's law cannot save man. Ayun talaga. Yung ating paggawa, yung kautusan, hindi yan nakakaligtas, pero ito rin ay nagtuturo sa kaligtasan. Ito ay nagtuturo kay Jesus Christ. Christ's obedience to the law will only fulfill
the standard of the law. The obedience to the law will only fulfill the standard. Yung obedience ni Christ ang nagsasabi na tunay na siya lang ang makakasapat o makakatapat doon sa standard ng Diyos dahil siya ay mabuti, inosente at perpekto. So walang tao na kayang gumawa nun kundi si Jesus Christ. So implication, talagang hanapin natin at maniwala tayo kay Kristo. Kailangan natin siyang paniwalaan yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. God's grace does not abolish the law, but the enabling power to obey, fulfill the law. So maraming may misconception dito na ang grasya daw, ina-abolish na yung law. Dahil under covenant, wala nang law. So hindi. Ang grasya ng Panginoon, enable pa nga niya yung tao na yon para ma-fulfill ang law. Di ba sabi sa Ezekiel 36, ang gagawin niya sa kanyang tao, babaguhin niya ang kanyang puso, bibigyan ng kanyang spirit para ma-fulfill, di ba, ang law sa kanya. So, hindi dahil sa kanya, pero siya na yung magwo-work para ma-fulfill ng tao yung intended na purpose ng Panginoon sa kanya. At number 10, God's law is a means of our sanctification. Ulit, ang God's law ay hindi justification, hindi means ng justification, pero means ng ating transformation kay Kristo. So, sa araw-araw, kung ito ay means ng ating sanctification, walang araw na alam natin na hindi tayo dapat magkaroon ng sanctification. Or walang araw na hindi dapat tayo masanctify. Tama ba? Ibig sabihin, lahat ng araw, kung kailangan natin masanctify sa katotohanan, kailangan natin ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kailangan natin ang law ng Panginoon. Okay? So, wala pwedeng tumanggi dito. Kung ikaw ay Kristiyano, naniniwala sa Panginoon, ikaw ay susunod sa Kanya. At para hindi abstract yung pagsunod, nakadirect yan sa moral law. Okay? Number 1, love God. Diba? Worship only God. Number 2, wala ka dapat maging idol. Diba? Ikaw, tayo doon pa lang. Idol mo na yung cellphone. Idol mo na yung iyong sarili. Puro ka selfie. Idol mo na yung camera mo. Yung gitara mo. Idol mo na yung drums mo. Bahay mo, yung kotse mo, yung Camry mo. Alam nyo, yan yung mga modern na pwede natin makita. Sorry. Very. Yan yung mga pwede natin maging idol. Pero ultimately, ang pwede natin maging idol, yung sarili talaga natin. Okay? Kasi mas pinapahalagahan natin, ino-honor natin ang ating mga comfort, kagustuhan over sa ating Panginoon. Kaya kung meron tayong ganon, repent sa Panginoon, humingi tayo ng awa na tayo ay patawarin. Sabi sa 1 John 1:9, tayo ay patatawarin naman niya pag tayo ay nagsisisi at tayo ay i-restore niya. Okay? So may forgiveness at tayo ay muli magkakaroon ng buhay na kabanalan, may madadagdag sa atin. Kasi habang tayo ay nagsisisi, may anticipation na pagpatay din or pagkitil sa mga kasalanan ito. Okay? Let's pray. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon, at nawa ay